na umuwi ka one day, wala na. Ang tahimik. Ang lagi kong sinasabi, every time na may ipapagawan task yung Lord sa akin, gigising ako, lagi kong sinasabi, Lord, alam mo namang hindi ko kaya to. Pero kaya ko kapag nandyan ka. Napakadaling sabihin na mabuti ang Diyos kapag ang buhay ay punong-puno ng tagumpay. Kapag madali ang lakbayin at kapag ang mga taong nakapaligid sa ay pwede mong takbuhan at maaasahan. Pero paano kung hindi ganon? Paano kung halos buong buhay mo ay punong-puno na lang ng pagsubok? Paano kung yung mga taong sobra mong minahal at inasahan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa iyong puso? Naku, napakahirap ata niyan, ano? Pero pinatunayan ng Diyos na posible pa ring makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Makananas ng pag-asa sa kabila ng mga unos sa buhay. Today, we will hear a story of hope. Literal na from brokenness to breakthrough. Grabe! Let's all welcome Mark Kuya in the house. Hi guys! Woo! Ganda Ayan. naman ang setup niyo, grabe naman to. Parang pinaghandaan niyo talaga ako Ayan, yung mga, maybe yung iba dito ay first time ka lang maririnig. At ngayon ka lang din makikita, kaya naman gusto kitang bigyan ng pagkakataon para i-introduce ang sarili mo sa kanila. Hi, Who guys. are you, Mark Kuya Films? Hi guys, my name is Mark Kuya and currently ang work ko ngayon is I'm a filmmaker, videographer ako ng mga events, any events kino-cover namin. Nagko-cover kami ng weddings, kahit mga digital ads, yan. Tapos sa church naman, isa akong multimedia arts network, halata naman. Okay, nabanggit mo na nagsiserve ka kay Lord sa church. At sa Jesus is Lord, no? Yes. Magka-churchmate tayo, no? Ikaw pala yun. Si Sister Sam. Sisters. Ayan, and you are faithfully serving the Lord. Kita naman namin yun. Kwentuhan mo kami, Mark. Paano mo nakilala si Lord? Saan nagsimula? Ano yung turning point ng buhay mo? Would you like to share? Kasi ang pag-uusapan pala natin ngayon ay from brokenness to breakthrough. Bakit brokenness? Grabe, nakakatakot ka. Nakakatakot ka naman mag-intro. So ayun, nagsimula ako 2017 that time. Meron kaming life group no, na-invite lang din sa school. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy, tapos nagkaroon ng youth summit. Doon ko talaga totohanang binigay yung buhay ko sa Lord dahil merong isang pastor doon. Grabe yung testimony niya. Sabi niya naglalakad nga siya na hubot-hubad. Gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Malayo naman siya sa akin kung iisipin. Hindi naman ako gumagamit. Pero yung isa sa pinaka nakita ko doon ay kung paano siya ginagamit ng Panginoon dahil grabe yung anointing. Sobrang ramdam mo. Lagi ko nga sinasabi sa mga tao kung bakit nagpakalalim ako sa Lord, siya, si Pastor Joey. Malayo naman siya sa akin, hindi naman ako user. Super powerful nung testimony niya. Tapos na-realize ko din na ako din, hindi naman ako galing sa mahusay na pamilya, perfect family. Pangit lang yung past dahil ang dami nangyari talaga sa buhay ko. And doon ako kinatagpo ng Lord through JL Youth Summit noong 2017 na realize ko that day na yung past mo pala hindi siya nagde-determine ng calling mo. Kung sino ka noon, wala na yon. Pag binigay mo pala yung buhay mo sa Lord, kayang-kaya kanyang patawarin kahit gaano yung painful past mo. Hindi ibig sabihin galing ka sa broken family, hindi ka na niya gagamitin. Kahit may mga times noon na ang hirap talaga, tinamaan ako ng onti na lang depression na siya. Ina-anxiety ako dahil mabigat kapag yung family mo na yung nandun dahil yung family ko talaga noon ay sobrang naman talaga masasabi kong role model. Pero may nangyari lang na something, tapos ayun, mahirap siya talaga, mahirap din siya ikwento. Napakaraming pagsubok yung pinagdaanan ko, pero ginamit ng Diyos yun para katagpuin ako. Kumbaga, yung brokenness na naramdaman ko noon, dun naman ako kinatagpo ng Panginoon. Wow, what a wonderful and powerful story. It was a rough childhood, no? And probably maraming makaka-relate dito.
mga galing sa broken families. Yung iba hindi nila kayang pag-usapan kasi mga pinakamalalapit na tao, yung nag-cause ng sugat, kahit na hindi naman intentional Sino ba naman ang may gusto, 'di ba? But because of the differences, the mga unforeseen events, ganyan na yung nangyari. Pero wala namang aksidente sa Panginoon, katulad ng sinabi mo, at ginamit yun ng Panginoon, right? Ilang taon ka nun? Parang mga 14 or 15 years old ako. Super bata Nung pa Youth Summit. talaga. 16 yata. 16, sorry. You mentioned kanina, Mark, yung sa depression. How would you describe your life before Jesus? Gaano kamiserable yung buhay nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo? Ayun, so dati, super dilim talaga. To the point na hindi ko alam kung ano yung direction ng buhay ko, kung ano yung purpose ko. Dahil parang wala basag ka na Basag na yung family mo So, paano ka makakapag-move forward? Parang maraming moments ako sa buhay ko na parang ayaw mo nang kumilos, paggising mo. May mga gabi na iiyak ka na lang ng pagbigla mong naaalala dahil nagrarema talaga siya at naaalala. Sobrang sakit talaga. And imagine niyo, naalala ko lang nung first time na nawala na yung father ko sa bahay. Pag uwi ko nun, parang dati ang saya ng bahay. Uuwi ka na tiyatanong ka kung kamusta ka, ganun. Pero may araw na, ayun nga, nung first day, sobrang tahimik. Parang mabibingi ka sa katahimikan. Parang imaginein mo, sobrang okay ng family mo. Tapos biglang ganun, na umuwi ka one day, wala na. Ang tahimik. Tahimik siya pero ang ingay ng isip mo. Dami ko naiisip that time. Sobrang nag-overthink ako. Dahil ang bigat talaga Parang di mo alam kung saan pupunta yung buhay mo. Kaya sobrang dilim na naging past ko. Sobrang hirap bumangon. Dahil everyday, gigising ka ng tahimik. Malayo sa kinalakihan mo talaga. Ang laki ng changes. Yung transitioning, saka yung... Kasi panganay ka, di ba? You have to step up kasi may mga kapatid pang umaasa sa'yo. Ayun, nandun din yung pressure talaga na ikaw na. Kasi OFW din yung Mother ko. parang pag dumaan tayo sa mga dark moments ng buhay, we feel like it's the end. Wala nang bukas, wala nang susunod na pahina. Little did we know that it was just the perfect time for God to come into the picture and change everything. Because we saw you, Mark, the 17-year-old na, you were struggling, but you chose to follow Jesus. You mentioned that a while ago. So, mapupunta ka sa church nun. And gradually, the Lord changed your life forever. Kwentuhan mo naman kami doon, how is your journey with the Lord? Hanggang ngayon, ano yung mga nakita mong pagbabago? Hindi lang sa sarili mo, pero sa future mo. Kasi naging punong-puno ka ng buhay. Parang when you enter the room, we can feel really the joy. Yun, the moment na tinanggap ko si Jesus, tinanggap ko siya as my personal Lord and Savior, di naman naging madali yung buhay ko. Mahirap pa rin siya, pero this time, kaya ko na. Dahil nandun na si Lord, nasa akin na, at talagang niyakap ko na yung pagiging Kristiyano. Yes. I take up my own cross, I deny myself, ang dami kong give up, even friends, kahit mga clients na dati okay lang, pero ngayon namimili ka na. After kong tanggapin si Jesus, doon na nagsimulang magbago talaga yung buhay ko completely. 180 degrees, hindi ko na binalikan yun. Lumaki yung pangarap ko, naging visionary ako. Yung mga akala ko dati na hindi kaya, pero kaya pala dahil sabi ng Lord, nothing is too hard for me to do. Isa yun sa pinanghawakan ko habang nasa journey ako ng pagbibuild ng sarili. Sobrang hirap i-build yung sarili, pero kaya. Ang lagi kong sinasabi, every time na may ipapagawan task yung Lord sa akin, gigising ako, lagi kong sinasabi, Lord, alam mo namang hindi ko kaya to. Pero kaya ko kapag nandyan ka.
ayun, sobrang daming breakthroughs. Yung Yes. buhay ko talagang nabago. Nagtatights ako dati 10 pesos, 5 pesos, pahirapan pa umuwi. Kailangan ko pa ng mga kasama para umuwi. Pero praise God dahil nabiyayaan ako ng Lord ng mga for transportation, nagkaroon ako ng motorcycle, ng car, ng lahat ng kailangan ko. At a very young age. 21 years old nung nakuha ko yung first car ko. Praise God dahil hindi ko talaga naisip na kaya pala. Pero kapag kasama mo yung Lord, kayang-kaya niyang isurpass lahat ng mga bagay na iniisip mo, lalo yung mga akala mo imposible. Hindi siya madali, pero kaya siya kasi kasama mo yung Lord. Yes. At bukod doon, Mark, kita namin how you became a good steward of God's blessings. Kahit yung, etong you matter. Set up po ito ni Mark. Lahat to ay investments niya for God's kingdom. So, kita namin kung paano hindi lang pinagpala ng Diyos si Mark, kundi kung paano siya naging pagpapala sa ministry, sa mga kabataan, di ba? Laging nililibre ni Kuya Mark. Pero hindi yun yung sa finances lang. It's about good stewardship. No, naging mabuti siyang katiwala at a very young age. We look up to him when it comes to finances kasi mahilig siya sa mga investment. So, 'di ba nagkaroon ka rin ng mga investments and talagang you prove to the Lord that you can be trusted with the little things. Yung 10 pesos, ginawa niyang 100,000. Baka Ginawa may niyang mangutang. millions. Hindi, pero ganun yung prinsipyo ng Panginoon. And the time He has given you, you multiplied that. Naalala ko yung isang verse pa na pinangahawakan ko. Yung seek first His kingdom. Wow. And all these things will be added unto you. Talagang naranasan ko talaga. Isa talaga akong buhay na patotoo na kaya talaga kapag ikay naging mabuting katiwala. Kasi sa mga events, di ba? Usually, talagang gagrab mo lahat para makapagpundar ka ng Tsaka bahay. grabe yung temptation. Grabe Dahil ang temptation. ang laki mag-offer ng mga casino Yung mga moments na grabe. Basta kung ano-ano lang sinasabi ko dun sa nag-hire sa akin sa production. Parang hinahire yung Mark Kuya Films. Pero nung nalaman, buti, kinabukasan kasi shoot na. So, buti tinanong ko bago mag-shoot kung ano yung shoot. Nung nalaman ko, casino. Sabi ko, Gambling. ang straight answer ko is, hindi kasi kami nag-shoot ng ganyan. So, ayun, ang dali lang yumaman pero kung ilalagay mo yung prinsipyo ng Diyos, hindi ganun yung Diyos Kayang i-transfer ng Diyos yung kayamanan ng mundo sa mga righteous people at sa mga Yes. good steward. So, ayun yung talagang pinanghahawakan ko ever since. At saka hindi lang kayamanan, even the talents, we see that in you. Kasi ginagamit ka na ni Lord sa different churches. Even sa worldwide, who would have thought, no? Nung yung youth summit na nagbago ng buhay mo, you will also be part of that, no? Oo, yung may role model talaga ako nun, si Pastor Jade. Hindi ko naman ine-expect na parang matatap ka para makapag-edit ng isang intro video pa yon. Yes. Intro video, meaning, ayun yung magsiset talaga ng energy ng mga kabataan. So, praise God, sobrang maliit lang siya para sa iba, pero para sa akin, ako'y isang produkto ng Youth Summit. Yung magamit ka sa Youth Summit mismo, ibang klase yon. Yes. Kumbaga, hindi ko siya na-imagine, pero nangyari siya because niyakap ko yung prinsipyo ng Diyos, naging mabuting katiwala ka. We can pick up this lesson from Mark's story. I was reminded of Joseph. He had gone through the worst of the worst. The darkest moments of his life, right? Yung grabe, no words will be enough to describe yung pain, ma-reject ka, ma-abandon ka, itakwil ka ng mga kapatid mo, lahat na, name it all. Kahit yung mga tao na nangako sa'yo na they will be there for you, they abandoned you. But God knew at that time, when you were so broken, Mark, God knew that that was necessary to prepare you for what He has in store for you. Talagang paghahanda siya kasi parang yung story ko, it's a story to tell sa mga kabataan. Parang ngayon, ang goal ko na ay makapag-share sa mga naranasan ko, katulad ko, na galing sa broken family, na kaya talaga. Kayang-kaya kang abutin ng Diyos at i-turn yung buhay mo upside down. Talagang
completely. Sobrang grabe yun na experience ko ngayon. May mga moments ako na nagko-coffee shop lang ako, iiyak ako kasi grabe, imagine mo, Monday, sa random Monday or Tuesday morning, nagko-coffee ka nang wala kang iniisip na kahit ano. Laging nire-remind sa akin na kapag ang kayamanan mo, yung wealth mo ay galing sa Lord, may enjoy mo yan. Yes. Hindi ka yung nasa bakasyon ka, iniisip mo yung trabaho mo. Every time na lumalabas ako, payapa, meron akong peace dahil inalaw ng Lord na magkaroon ako ng ability to produce wealth at ma-enjoy yung wealth na regalo niya sa akin. At maging extension ka ng pagpapala. Kasi you've been telling that to us na talagang joy mo yung magbigay. Hindi lang sa church, kahit sa mga kapatid mo, naririnig namin yan talaga, that ikaw yung tumayong tatay, susunod na tatay sa kanila. Puring-puri naman ako sa podcast natin. Hindi, Mark, we've seen that. We are witnesses, right? Na si Mark talaga ay naging extension ng pagpapala. And God has been so good through you. Yung mga gusto mong iwan na advice dun sa mga kabataan, that they came from, different kind of setup. Ibang klaseng pamilya, ibang klaseng magulang, yung different normal, no? Ano yung gusto mong iwan sa kanila? Advice siguro, una hanapin nyo yung identity nyo sa Panginoon dahil kapag nasa Panginoon yung identity nyo, hindi nyo na muling maririnig pa yung mga bagay na sinabi sa inyo noon, yung mga bagay na lagi mong naaalala, yung mga painful experiences mo, mawawala na yun at mapapalitan na to ng mga salita ng Diyos, mga pangako niya, bibigyan ka niya ng mga visions na mapufulfill mo, even missions, magkakaroon ka na ng purpose in life at ayun yung mag-aalaw sa'yo sa breakthrough na inihanda ng Diyos para sa'yo. Naalala ko yung isang sinabi ng isang pastor nung youth summit din, itong bago lang yung 2025. Sabi doon, your past will never define your calling. So whatever it is, kung ano man yung mga sinabi sa'yo noon, wala na yon dahil ang mindset mo na ngayon kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo and which is yung calling na ibinigay niya sa'yo and yung calling na yon sayo yon dahil your calling is irrevocable. So kung tinawag ka ng Panginoon for you to have the ability to produce wealth, ilalagay ka niya doon. At naalala ko, nabigyan pa ako ng opportunity na makapag-preach sa mga kabataan nung una, sobrang saya. Tapos, naanyayahan pa for the second time. Dati hindi ko naman talaga na-imagine na gagawin ng Lord yun. Pero, na-imagine nyo rin ba na yung Mark na 17 years old na parang hindi alam yung direction sa buhay, gagamitin pala ng Diyos para makapag-inspire ng mga kabataan. At yung painful experience ko ay yung ginamit ng Panginoon para ihanda ako sa calling na binigay niya para sa akin. Wow. Praise God, no? At ang gandang advice sa mga kabataan at a very young age, no matter how destroyed you think your past was, kayang i-rewrite ng Panginoon ang storya natin eh. Kayang magsimula ulit ng Diyos ng panibagong chapter sa buhay mo. Far better than you have expected and imagined. Walang sirang nakalipas sa Panginoon. Walang sugat na sobrang lalim. Walang masasakit na salita na hindi niya kayang ipakalimot sa'yo. Lalo na pag ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya. Ang gandang paalala nun, Mark. And I want to end with this. If you will face Jesus today, ano yung gusto mong sabihin sa Kanya? Siguro thank you Lord for picking me up. Dahil sa napakadilim na panahon ng aking buhay ay merong isang Diyos na niyakap ako. Merong isang Diyos na pumunan sa lahat ng pagkukulang na hindi ko natanggap sa mundo na to. Sobrang thankful talaga ako dahil yung mga bagay na nararanasan ko ngayon, hindi ko inimagine yon kung kakausapin ko yung 17 years old na Mark na nasa dilim. Sobrang grateful talaga ako dahil
Literal na pinulot ako ng Diyos sa isang napakadilim na tagpo ng aking buhay at magamit niya upang mapakilala yung kanyang pangalan. Wow! Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng ating direktor, Mark Kuya Films. Napakagandang paalala na walang sugat na hindi kayang hilumin, walang madilim na kahapon na hindi kayang paliwanagin. Wala pong mga pagsubok ng buhay ang hindi kaya mapagtagumpayan pag ang Diyos ang pinayagan nating manguna sa ating mga buhay at pag inilagay natin ang ating mga buhay sa Kanya pong mga kamay. Salamat Panginoon, mabuti kang Diyos. Ayan, at sa lahat ng mga pareho ang storya, hindi man exact story, pero you've gone through worst, brokenness, literal na brokenness, ang naranasan mo. Magandang paalala, this is not the end of your story. This is just God's way of knocking at the door of your heart and telling you, allow me to come in and I will change your life forever. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama sa amin at paalala sa bawat puso na nangangailangan ng pag-ibig, pagkalinga, dalawang salita, makapangyarihan, nagbabago ng buhay. To the King of all kings, Jesus, you matter. And before we end, nagpapasalamat din po kami sa Palpitate Coffee Shop na pumayag na kami po ay mag-shoot dito sa kanilang coffee shop. Napakasarap ng coffee. Ayan, ito yung coffee namin. And meron din po kaming food doon. Lagi kaming tumatambay dito, nagla-life group. So if you want to come and visit their coffee shops, andito po yan sa Saranay, Noah Square Building. Napakadaling hanapin po, i-waste nyo na lang para matikman nyo rin po ang mga coffee, pastries, and other food na talagang magsasatisfy ng cravings nyo. God bless you, Palpitate Coffee. See you on our next video. Bye!